Hello po, welcome back po sa ating channel. Ayan si Mother, higa-higa po muna siya dyan. Magyaw-yaw po muna tayo ngayon. Po muna ako sa kwarto, ayan si Mama. Magtulog po ata siya kasi pinapatay niya po yung ilaw. Tapos ayan, magsimula po muna tayo sa unang-una talagang ano ni Mama. Dati, nung umuwi si Mama ng Pilipinas, may pinahawak siya kay nanay sa dede niya na parang may bukol. So, ayun, sabi nanay ko na cyst daw po, ganon. Tapos, sabi ni Mama, masakit daw. Pero hindi po talaga siya araw-araw na sumasakit. May time lang po na sumasakit siya. Tapos, sunod ng pangyayari na yun, hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ni Mama kasi bumalik na po siya ng Pakistan nung time na yun. So, pagkatapos nun, ayun, fast forward po tayo. Si Mama, nung napunta na ako dito sa Pakistan, ayun, kasi yung tawag dito, yung weather, diba dito, sobrang lamig. So, mas, ang tawag dito, yung pagtiglamig, ang lamig po talaga. So, mas lalong sumasakit yung ano ni Mama kahit hindi pa po siya nauoperahan ng panahon na yun. So, ayun, hanggang sa napag-desisyon na pa-operahan na si Mama dun sa Mirpur. Tapos yung, ayun, binayopsi na po siya, ganun. Tapos yung result po ng mga ano niya, ng mga test po niya, slightly benign. So, hindi naman po daw siya cancerous, ganun. Pero, pag benign, diba, may kahit hindi po siya cancerous, meron po talaga siyang posibilidad yung mga abnormal cells, ganun na pwede po siyang kumalat, diba? Ayun, yun po yung nangyari kay Mama. Tapos, pagkatapos po kasi ng operasyon na yun, palagi po siya pa rin sumasakit. Di ba, ang binoperahan po siya ngayon sa 1 taon na after operation, hindi po talaga huminto yung sakit niya. Araw-araw sumasakit. Merong time na sobrang sakit, pero pag ininuman ni Mama ng gamot, okay naman siya. Hindi totally okay, pero yung kirot parang naliles ng ang tawag dito, kumbaga up to 10. Kumbaga nagiging 5 or 4 na lang yung sakit. Pero syempre, masakit pa rin yun. Nafe-feel pa rin ni Mama yung sakit. Kaya, ayun, nung diba tawag dito, nag-vlog na po ako noon. Tapos, kung di dahil din siguro kay Madam Rosana kasi siya po yung nag-convince talaga sa akin na mag-vlog. Hindi rin po namin makikilala si Tita Shelo, 'di ba? Kasi doon po kami nakilala ni Tita Shelo sa pag-vlog. Kaya si Tita Shelo po kasi na napunta po siya dito, siya po talaga yun, kinento po muna ni Mama yung ano niya, yung masakit talaga yung ano niya, dede. Kasi masakit po talaga yung time na yun nung napunta si Tita Shelo. Tapos siya po talaga yung nagpo-push na paoperahan ulit si Mama, ganun. Tapos ayun, nagbigay din po siya ng tulong para kay Mama para maoperahan po siya. Tapos ayun, inoperahan si Mama, ganun. Okay naman po yung operation niya, pero yung result po, hindi po siya okay kasi naging cancer po siya. Ayun, naging cancer. Tapos yung stage 1 po yung cancer naman. Una po no, nalaman po namin cancer po siya. Tapos ayun, iyak po talaga kami ng iyak. Si Daddy, si Mama hindi po siya naiiyak sa sa sakit. Teka lang, naiiyak ako. Post. Si Mama, hindi po siya naiiyak sa sakit niya, pero pag nakikita niya po si Daddy na umiiyak, naawa siya kay Daddy, kaya yun, umiiyak din siya, ganun. Tapos, iyak ako ng iyak. Tapos, sabi ko, Mama, madedepress na naman ako nito. Tapos, sabi ni Mama na, okay daw siya. Tapos, naiiyak pa naman ako. Ayan, sabi ni Mama na, wag mong isipin huwag mong isipin yung sakit ko. Normal lang, ganun.
para yung mga ginagawa na dati, ganun lang, normal lang, parang walang nangyari, parang walang sakit, ganun, normal lang daw yung, yung dapat naming, ang tawag dito, normal lang yung pakikisam, yung kung ano yung gawain namin everyday, kung paano namin tratuhin yung isa't isa, parang walang sakit, basta normal lang daw yung ganun, parang walang nangyari. Tapos ayun, si daddy iyak nang iyak, ako iyak na nang iyak, tapos pinahikita ako si daddy, naiyak ako, tapos pag nakikita ko si daddy, umiiyak din siya, ganun, na si daddy umiiyak siya, tapos si mama umiiyak kasi naawa siya kay daddy, ganun. Tapos ako, sabi ko kay daddy na huwag ka munang umiyak ngayon, sabay na tayo umiyak. Ginaganon ko si daddy kasi si daddy di ba may sakit din, tension daw po, sabi nila baka hindi okay sa kanya yung tawag dito, may lalo na may nahihirapan din siyang huminga minsan, sumasakit po yung puso niya, ganun, may iniinom na po siya kasing gamot na yun ngayon para sa puso niya. Tapos ayun, pinapakalma din po siya ng mga kapatid niya, si daddy, pinapakalma siya ng mga kapatid niya na okay lang daw, tapos magiging magagamot daw, ganun, lahat daw po ng cancer magiging nagagamot, nagiging okay, ganun. Syempre pinapakalma nila yung ni daddy, si mama din, sinasabihan nila na ma-okay ka lang, magdasal lang, ganun. Tapos ako, syempre hindi ko talaga maiwasan, gumagawa ako ng tsaa doon, roti, tapos iyak ko doon, ako umiyak sa kusina. Tapos syempre minsan ayoko kasing may nakakita sa akin na umiyak talaga, nag-iyak na yung nakita yung mukha ko na nasisira na yung mukha ko kakaiyak. Doon lang ako sa kusina, iyak ako ng iyak, gano'n. Tapos punas luha. Tapos pag punta ko na doon, pinupunasan ko na yung ano ko. Tapos pagka ilang days, hindi bumalik sila daddy, sa ibang hospital sila nagpa-check. Tapos sa Lahore pa ata yun, hindi ko alam kung anong lugar, basta sa Lahore na hospital, basta sa mga cancer din po sila, na mga breast cancer, ganun, special talaga din na hospital sa breast. Tapos ayun, balik sila dito. Tapos tumawag ako kay daddy na nasa na kayo. Si daddy medyo siya, yung pakiramdam niya, mafe-feel mo kasi pagkausap mo yung tao, diba, si daddy sana kayo, parang yung pag-answer ni daddy na medyo okay, yung parang okay lang sa kanya, ganun. Kasi sabi, pag uwi kasi nila dito, yung tawag dito, doon na namin nalaman na may cancer si mama, tapos stage 1. Tapos si daddy parang gumaan yung pakiramdam niya, hindi naman nakakagagaan po talaga ng pakiramdam, diba, cancer, tapos stage 1, mukhang nakakaano pa rin yun, nakakatakot pa rin talaga kasi cancer, diba. Si daddy kasi may kaibigan po siya na yung asawa niya daw po stage 4 po yung cancer, tapos na okay lang naman daw po kasi dati wala daw po yung gamot dito, ganyan sa yung sa dede po, diba? Hindi ko alam, basta dati wala daw pong ganyan dito. Tapos ayun, naging okay naman daw po yung asawa na kaibigan niya, kaya si daddy parang gumaan din po yung pakiramdam niya, yung bigat na nararamdaman niya. At least, diba, lang, stage 1, ganun. Nawa ay gumaling si mama, makaya niya yung mga chemotherapy niya, diba? Hindi ko alam kung makakasama ba ako dun, kasi yung mga kapatid ko pumapasok din po sila. Kaya ako nung nalaman ko po talagang cancer yun, iyak po talaga ako ng iyak. Pagkita ko kay mama, cancer? Tapos yun, umiyak na ako. Ngayon, nung ilang araw, maga pa po yung mata ko dito, naging Chinese na po ako, nung ganito na po yung mata ko, kakaiyak. Ngayon medyo okay, kasi yung sa palibot ko panaiyak, syempre iyak din po ako.
Tapos, ngayon medyo okay na din. Ayun. Basta talaga kasi sobrang saya mo. Mayroon talagang kapalit. Hindi ko alam pero naniniwala talaga ako sa ganun. Kasi nung gabi na yun, ako, yung kapatid ko, si Adel, tapos si Emad, dun kami sa kwarto. Basta pinaglalaroan namin si Emad kung ano ginagawa namin sa kanya. Tapos natutuwa naman din siya yung inaasar namin. Ganun, basta tawa-tawa talaga yung hindi makahinga ng ginhawa, hindi makahinga na kakatawa, ganun po yung pakiramdam. Tawa talaga kami, tawa. Tapos sabi ni daddy na ano, mga anak, huwag kayong tumawa ng yung tawag to, huwag kayong tumawa ng sobra, ganon. In Urdu po, nazada ko siya. Basta yung mga ganun po yung sinabi niya. Tapos, ayun na nga, pag kinabukasan po na napunta sila mama, kasama niya po sila Madam Rosana, tapos yung Uncle Elias, pati yung kapatid ni Uncle Elias na nag-check. Tapos ayun, pagbalik, ano yung mukha ni mama, parang okay naman siya. Tapos si daddy, ganun. Tapos upo siya dyan sa charpay. Tapos ayun, pag umiyak. Kasi may kinukuha po ako sa kwarto, tubig po ata yun. Gamot ni daddy, kinuha ko po muna sa kwarto. So, punta ko dun, tapos balik po ako kasi dito po sila sa may sala. Tapos, na ako kasi bakit umiiyak si daddy. Tapos, pagtingin ko kay mama, umiiyak din siya. Tapos sabi ko, bakit? Ganun. Tapos sabi ni mama, na cancer daw. Yung result of this. Tapos, cancer ma. Tapos iyak na ako, ganun. Siyempre, sino ba namang hindi maiiyak, diba? Basta sa ngayon, need ko lang po talaga yung prayers nyo para kay mama. Tulungan nyo po kami na mag-pray para ma-okay po siya, maging success po yung mga therapy niya, para maging okay siya. Basta ako, sabi ko kay Lord na lahat ng malas, bigay nyo na lang sa akin. Basta yung swerte ko, dun na lang kay mama. Kahit kuna, naantay dito na, napasabi talaga ako na kahit yung buhay ko kuna ng ilang years, idugtong lang kay mama. Ganun talaga ako. Kasi, syempre, mama mo yung tapos, tanong si mama na makakaya ko kaya yung mga chemo, ganun. Kasi, di ba may mga side effects yun. Yung isa na din yung pagkalagas ng buhok, mga pagkawala ng ganang kumain, mga ganun. Tapos, kaya sabi ni Madam Rosana kay mama na kaya kumain ka talaga. Ngayon, kain ka talaga ng kain. Huwag kang magpaano sa sakit mo. Kaya ayun, si mama, sinasabihan ko din na, kaya mo yan. Kaya mo yung antag dito, yung mga therapy mo, kayanin mo. Dasal lang tayo. Tulungan nyo din po kami magdasal. Ayun. Tapos, after siguro mga 15 days, ganun, hihintay pa po kasi yung ibang result ni mama, is mga dugo, mga ganun. Kasi hindi ko alam, basta meron pa pong after 15 days, i-check po siya ulit, ganun. Tapos, doon na po siguro siya i-chemotherapy. Basta, i-pray na lang po talaga si mama na, maging okay siya, ganun. Basta lang po ulit ako, mag-vlog po ulit ako pag ano na po yung next update kay mama, ganun. Nawalan po kaya ako ng gana mag-vlog. Tapos sabi ko, tuloy-tuloy ko na itong vlog kasi yung sweldo ko nito, buti na lang dagdag sa dagdag sa gastusin sa mga gamot ni mama, ganun. Mga niya. Simula na din pag-iipon kasi hindi ko po alam kung magkano po yung kada chemotherapy dito.
Bye-bye po. Thank you po for watching.